Hello guys, for almost 8 months na pagtahimik ko sa nangyari sa amin ng ex ko, I think ready na ako magsalita. Last year ay nangyari po yung hiwalayan namin ng ex ko. And for sure, marami sa inyo ang alam na yung side niya. Dahil pagkatapos po ng hiwalayan namin ay ipinost niya agad ito. Gusto ko po sana nung time na yon na sana sa amin lang muna yung problema namin. Dahil naniniwala po ako na sa relasyon ay mas magandang pribado nyong inaayos ang inyong problema. Pero ang nangyari ay na-post na agad ito na nag-lead sa mga tao na magbigay ng opinyon habang hindi alam yung kabuuan ng istorya. Kaya dahil dito ay nag-post din po ako ng video para sagutin yung mga bagay-bagay na sinabi niya sa akin dun sa mga post na nagawa niya. At dahil yung mga bagay na sinagot ko lamang noong time na yon ay yung mga bagay na in-open up niya, inakala po ng marami na ang tanging problema lang po namin sa relasyon ay usapang pera. Kaya pagkatapos nun, dahil nakita ko na marami ang nalilito sa istoryang hindi buo dahil hindi ko pa kayang i-share lahat-lahat nung time na yun, pinili ko na lang po munang manahimik. Sa loob ng 8 months ay sobrang dami pong nagpupush sa akin na sige na, sabihin mo na yung side mo, sige na, ipaalam mo na sa mga tao. Kaya sa loob po ng 8 buwan, I was trying to write it down pero hindi ko po talaga itong magawang maisulat. Sa tuwing inaalala ko po yung mga nangyari sa amin, naglilid lang po ito sa pagsikip ng aking dibdib at kung minsan po ay nanginginig pa ako dahil nahihirapan po akong i-comprehend sa utak ko. Kaya ang prioritize ko po nung mga buwan na yon ay ang magpahinga. Pero sa pagpapahinga ko po, my family and my close friends encourage me to take steps towards healing. Kaya ang una ko pong ginawa is I decided to reach out for professional help. Nagpa-mental check-up po ako sa isang doktor. And thank you Lord because the doctor said that I am mentally stable and I am thinking rationally. Well, yung first thing na pwede na ako sabihin sa iyo that I still feel na rational naman yung thinking mo all throughout. Kahit naman naging emotional din nangyari mo. Very rational naman yun. So, okay yung decision making mo, didn't do anything parang overly emotional na parang hindi. Talagang pinag-isipan. So, and later on po, as makwento ko po sa inyo yung mga ikikwento ko pa, ay malalaman nyo din po kung bakit kailangan pa bang umabot na magpa-check up po ako sa aking mental health.